Sa bansa ng mga Hapones ay meron silang kultura na tinatawag na Juhatsu, na ang ibig sabihin ay completely vanish without a trace, kung saan mawawala o buburahin na ang hanggang sa kalit-liitang impormasyon sa iyong pagkakakilanlan. Ito ay legal sa kanila at libo-libo ang gumagawa nito kada taon upang maiwasan at matakasan ang sobrang kahihiyan, pagkabigo, mga pinagkakautangan, depresyon at iba pa. Pero solusyon nga ba talagang matatawag ang pagtakas sa buhay at matatawag mong kalayaan kung basta ka na lang mawawala sa presensya ng lahat? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkalooban ng katalinuhan at kakayahang mamuno sa isang samahan. Madaling nakakakuha ng respeto, madaling kinikilala at magaling na leader. Ngunit mga katangian niya ay ginamit sa kasamaan, kung saan ang bilis ng pag-unlad niya ay simbilis din na naging pagbagsak sa isang kisap mata lamang. Ang kwento ng pamamayagpag at bigla ang pagkawala ni JB Sebastian, o yung tinaguriang ang pinaka-kinakatakutang inmates sa Bilibid Prison. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isinilang noong ika-20 ng Enero ng taong 1980, si JB Nino Manikad Sebastian sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Palos. Isang bansag na di na kailangang isipin pa para malaman kung saang mundo siya nabibilang. Ang mundo ng mga gangster. Si JB ay isang matalinong tao. Meron siyang angkin na kakayahan o karisma para makuha ang loob ng iba. Sa di nabanggit na dahilan, siya ay na-drop out sa school nung 3rd year college pa lamang siya. Sa murang edad ay tuluyan niyang pinasok ang mga gawaing iligal. Hindi lang basta iligal. Big time na siya kung dumiskarte noong mga panahon na yun na ang operasyon ay nasa pusod ng kamay nilaan. Unang bahagi ng taong 2000, sa edad na 20 anyos lamang, sangkot siya sa pagdukot ng 2 tao at pagnanakaw ng sasakyan. Siya ay nasa kote ng kapulisan at ikinulong sa Manila City Jail habang isinasagawa ang paglilitis at hinihintay ang hatol ng kaso. Pero habang nasa loob siya ng City Jail, ay patuloy ang pagtataglay ni JB ng karisma para pamunuan ang grupo saan man siya mapadpad. Di nagtagal, siya ay napasali sa grupo ng Sige-Sige Komando at kalaunan ay nahirang agad siya bilang pangkalahatang advisor ng prison gang. Samantala, sa kabila ng maamong mukha, bukod sa katalinuhan taglay, si JB Sebastian o si Palos pala ay talagang napakalupit din. Merong bakal na dibdib na hindi basta-basta tutupi sa mga kaaway. Siya pa nga ang kadalasang nagiging bully sa iba. Pagkalipas ng 9 na taong paglilitis, noong taong 2009 nang ibinabana ang hatol ng hukuman para sa kanya. 2 habang buhay na pagkakabilanggo para sa 2 kaso ng kidnap o ransom at hanggang 20 taon para naman sa kasong carnapping. O sa madaling salita, hindi na siya makakalaya pa at sa loob na siya tatanda. Pero ito ay kung hindi niya gagamitin ang kanyang abilidad at katapangan. Nang maibaba na ang hatol, mula sa Manila City Jail ay inilipat na si JB Sebastian o si Palos sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa para doon na niya permanenteng pagdusahan ang kanyang sintensya. Pagdating sa Bilibid, hindi naman na bago para sa kanya ang magiging tanawin doon. Ang pagkakaiba nga lang ay mas malawak ang mundong kanyang gagalawan o paghaharian. Dahil bilang leader ng komando mula sa City Jail, ay kinikilala na din siya sa Bilibid ng mas marami pa nilang mga kakosa. Alam naman ng lahat na noon pa man ay talagang talamak na ang katiwalian sa loob kung saan kailangan mong sumunod sa agos kung gusto mong tumagal. Si JB ay nakitaan ng magandang katangian sa pamumuno sapagkat kinakatakutan at nadidisiplina niya ang kanyang mga tauhan. Dahil dito, siya ang pinili ng mga drug lord na pagkatiwalaan kaysa sa iba pang mga leader ng gang sa loob. Si JB o si Palos ang nagpapatahimik sa mga tulak na kulang o bigong mag-remit sa kanilang mga transaksyon.
sa utos ng malalaking drug lord. Sa pangyayaring ito ay lalo pang naging matunog na matunog ang pangalang Palos. Mas lalo pa siyang kinatakutan hanggang sa makuha na niya ang respeto ng lahat. Di nagtagal ay pinamunuan na rin ni JB ang Prestigio, isang malaking grupo na sangkot sa drug cartel sa loob ng Bilibid. Sila ay tinatayang nasa higit 5,000 mga inmates na ang miyembro ay karamihan ay mga taga-Luzon at mga Chinese. Ang Prestigio ni JB Sebastian ay isa lamang sa dalawang pinakamalaking grupo ng mga drug cartel, at ang isa pa na mortal na yang karibal ay ang grupo naman ng Carcel na pinamumunuan ni Herbert Colanco na isa ring respetado at big time ang pangalan. Sa simula ay magkaibigan naman silang dalawa ni JB kapag magkaharap, pero kapwa nagnanais makontrol ang pangkalahatang kalakaran sa loob ng Bilibid Prison. Pero mas lumalabas na mas matalinong leader si JB Sebastian kaysa kay Colanco, dahil nang makuha niya ang pamumuno sa buong maximum security compound ay halos untouchable na si JB, kung saan halos lahat ng leader ng mga gang o maging ang mga tiwaling opisyal ay napapaikot na niya sa kanyang mga kamay. Minsan nang hinawakan ni JB ang kontrol sa buong Bilibid dahil na rin sa malalaking taong dumidikit sa kanya. Siya ay may kakayahang ipaligpit ang sino man nais niya o ipatapon sa ibang piitan o sa mas malayong colony farm ang mga palagay niya banta sa kanyang paghahari sa loob. Kinakatakutan na ng lahat si JB Sebastian at wala nang nangangahas pang sumubok tapatan ang kanyang naipundar na kaharian. Sa katunayan, noong buwan ng Disyembre taong 2014, isang drug raid na tinawag na Oplan Galugad ang isinagawa sa buong Bilibid, na ang target ay ang mga drug lord na umiiral doon. Dito inaresto nila si Herbert Colanco na pinakamalaking karibal ni JB Sebastian, at kasama ni Colanco ang 18 iba pang mga drug lord din. At ito nga ang nabansagang ang bantog na Bilibid 19, kung saan inilipat silang lahat sa kustodiya ng NBI. Habang si JB Sebastian o si Palos ay nanatiling untouchable. Sinasabing siya daw ang naging asset ng gobyerno sa loob, kaya naging matagumpay ang raid laban sa sindikato ng droga. Ngunit ang katotohanang nakukuha na rin ni JB ang atensyon maging ng pambansang pamunuan ay talaga namang kahangahangang abilidad, kundangan na nga lang at nasa maling panig pa rin siya. Nagpatuloy pa ng pamamayagpag si JB Sebastian hanggang sa dumating na nga sa eksena ang isang Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang manalo noong taong 2016 presidential elections. Siya yung presidenteng nagsagawa ng kampanyang gera kontra sa droga, kung saan hindi lang ang mga nasa labas kundi pati na ang mga nasa loob ng piitan ay hindi nakaligtas. Sa pagka-agresibong masawata ang mga sindikatong ito ay dito na nga din nabunyag ang pinakamalaking katiwalian sa kasaysayan ng bansa na may kinalaman sa bawal na gamot. At ang dahilan ng lahat ay si JB Sebastian pa rin. Mula sa pagiging suspect, siya ay naging state witness pa, kung saan sa kanya mismo nagmula ang mga salitang ikinagulat ng lahat. Ayon kay Palos, na kaya pala mabilis ang kanyang pamamayagpag sa Bilibid ay dahil may basbas iyon ng mga nasa itaas at opisyal na rin mismo ng gobyerno. At ang pinakamalaking isdang nakinabang sa kanya ay ang noon ay Secretary of Justice pa na si Leila de Lima at iba pa. Ayon pa kay JB, dahil sa lakas ng bentahan sa loob, ito ay umaabot sa higit 4 na milyong piso ang kanilang kinikita sa araw-araw. Kaya't isipin nyo na lamang sa loob ng isang buwan o sa isang taon ang nakakalulang halaga nito. Malaking bahagi din ng kinikita ni JB ay ipinapadala niya kay Secretary de Lima sa pamamagitan ng kanyang malalapit na tauhan, na iyon pala ay ginagawang pondo sa pagtakbo ng sekretary bilang senador. Makailang beses din nagkita sina JB at de Lima na tahasang itinanggi naman ni Senadora de Lima sapagkat siya ay kilalang matinding kritiko ni Pangulong Duterte at napapag-initan lamang. Umaga ng buwan ng Setyembre taong 2016, panahon kung kailan nagkaroon ng riot sa Building 14 sa Bilibid pa rin. Dito ay napatay ang isang Chinese drug lord na si Tony Ko, habang sugatan naman ang 4 na iba pa, kasama na si JB Sebastian na may tama sa dibdib.
Sinasabi ng gobyerno na ang gulong nilikha ay paraan para patahimikin si JB Sebastian at hindi iyon maganda kung mamamatay siya dahil inaasahang ibubulgar pa niya ang lahat ng kanyang nalalaman kapag siya ay nagsalita na sa Senado. At sa pagsisiwalat nga ni JB Sebastian na humantong sa pagkakabilanggo ni Senadora Leila de Lima ay siya namang paglaganap din ng pandemic na COVID-19. Isang pandemya na laganap sa buong mundo kung saan walang ligtas ang lahat ng tao sa loob man o sa labas ng bilangguan. Buwan ng Hulyo taong 2020, si JB Sebastian at iba pa ay nagpositibo na rin sa COVID test na ginawa sa kanila. At pagkalipas lang ng 2 linggo, noong 18 ng Hulyo ng taon din na yun, nagulat na lang ang lahat sa balitang siyam na high-profile inmates ang namatay sa loob ng bilibid kasama na si JB Sebastian. Ang bangkay ay diniretsyo nila sa krematorium sa Dasmariñas, Cavite at ang mga abo ni JB Sebastian ay tuluyan na ring inilagay sa garapon. Wala na ring autopsy na isinagawa pa o nilarawan man lang o kahit anong patunay maliban sa death certificate ay wala na ring ipinakita pa sa publiko. Basta maniwala na lang kayo na patay na si JB. Si JB Sebastian o si Palos na pinagharian ng bilibid at ginawang kasangkapan ng gobyerno ay bigla na lang naglaho sa isang iglap o sa isang kisap mata lamang. Siya ay pumanaw sa edad na 40 anyos lamang. Sa bansang Hapones, meron silang kultura na tinatawag na Juhatsu, na ang ibig sabihin ay completely vanish without a trace, kung saan mawawala o buburahin na ang hanggang sa kalit-liitang impormasyon sa iyong pagkakakilanlan. Ikaw kaibigan, meron ka din bang pinagkakautangan ng malaki o kahihiyang ginawa sa buhay mo? Juhatsu ang tawag sa tunay na kalayaan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!